Tila isang pelikula ang ganitong mga eksena. Pero paano kung masaksihan mo ang tagpong ito? Manunood ka lang ba? O sasabak ka rin sa peligro? Parang nagising ako sa pagkakalunod ko. Nung may naramdaman po akong humablot pataas sa akin. Hindi ko po alam kung bakit po may lakas po ako ng loob na tumalon po doon. Siguro po tinulungan din po ako ng Diyos na tulungan po yung bata. Babaeng tumalon sa tulay. Ano ang nagtulak sa kanya para gustuhin kitilin ang sariling buhay? At kung ikaw ang makasaksi nito, ano ang gagawin mo? Isang estranghero ang hindi lang naging saksi, kundi naging bayani sa isang makapigil hiningang pangyayari. Ang kanyang kwento ng kabayanihan at pagmamalasakit, hatid po namin ngayong hapon sa Wish Ko Lang. Ako po si Juliana Faith Charis A. Salinas. Ako po ay 17 years old. Lumaki naman daw na mabuting bata si Faith. Very prayerful siya, mabait, magalang. Pero habang nagdadalaga, tila nagbabago raw ang pakikitungo niya sa ama at ina. Natural po kasi diba po sa amin na panay gala, after school. So minsan umuuwing late. Faith! Anong oras na? Ngayon ka lang. Galing akong school. Unti-unti, mag-high school na siya. Mayroon akong napapansin sa kanya na tumaas na yung tantrum niya. Sumasagot-sagot na siya. Kapag sumagot ka sa nanay mo, akala mo, kapatid mo lang, ang bata mo pa. Galing akong school. Ang kulit niyo eh. Ano ba, Faith? Yung sarili ko pong attitude na yun pinapapastress sa akin. May times po talaga na nadadown ako, so naapektuhan lahat ng bagay. Kaya po, isang bagay po na nakakapagpa-pressure sa akin is yung expectations po ng mga tao para sa akin. At ang madalas daw niyang nakakasagutan ay ang kanyang ina. Kapatid mo, sunduin mo mamaya. Parang gusto ko. Pag ayaw ko po. Bastos ka. Eh ano ngayon? Nahihirapan din po ako. Kasi alam kong nasasaktan ko yung kalooban ni Mami sa tuwing parang sumasagot po ako ng pabalang. Sabi ko, ayoko na ng ganito. Kagaya nga po ng sabi ko, hindi ko gusto yung ugali na ganito. So sabi ko, para hindi ko na masaktan yung damdamin ng parents ko, ayoko na. Nagpasya po ako na pumunta ng ilog, may kawayan. Sabi ko po, Ama, sa sobrang dami po ng dumadaan dito, wala po bang isang tao na hihinto para kausapin ako? Inablot niya na po yung damit ko, patalikod, magpapakamatay raw po ba ako? Sabi ko, wala po akong sinabi po. Ang tanging sinagot ko lang is iyak. Sinabi niya po sa akin na meron din siyang nakita doon na iniwan lang yung cellphone, tapos sinubad po yung tsinelas, then tumalon. So wala po siyang nagawa. So ang sabi niya sa akin, di na daw po niya kaya na makakita pa ulit at wala siyang magawa. Napigilan ang pagpapatiwakal ni Faith, pero naghudyat naman ito ng pagbabago sa kanya. Napadalas daw ang bangungot niya at tila may mga boses na nangungulit sa kanya. Every time na napapagalitan po ako, dun po may bumubulong po sa akin na boses. Kapag po pinakinggan ko sila, mas lalala po sila. Pakiramdam ko po nasa loob ng tenga ko na ang lalaki ng boses nila pero pabulong. Na parang sasabog na yung ulo ko dahil paulit-ulit yung sinasabi nila na gawin mo na yung naiisip mo, gawin mo yan, gawin mo yung mali. Parang ituloy mo yan kasi yan yung makakatapos ng problema mo. Mas masaya kapag natapos na yung problema mo, di ba? Hindi man matukoy ng dalagita ang nangyayari sa kanya, tuloy pa rin ang buhay niya. Hanggang isang umaga. Hello? Uy, si Mama papunta dyan sa school. Galit na galit. Ha? Bakit?
Bakit may picture si Faith dito na may kayakap siyang hindi ko naman to kilala? Ba ang mami niya na bad moods na mag-flare up agad pan? Hindi ko na mapigil. Pupunta po daw siya para makita daw po yung lalaki, which is parang nanliligaw po sa akin noon. Hindi ko naman boyfriend yun eh. Ako po, parang bigla ako natakot kasi parang baka kung ano yung mangyari, halo-halo na yung emosyon ko. Takot ako sa mami ko. Parang ayoko dito, ayoko madatnan niya ako dito kasi baka kung ano yung mangyari o kung ano yung gawin niya sa akin. Hindi na alam ni Faith ang gagawin. Hanggang sa dalhin na naman siya ng kanyang mga paa sa tulay. Kung ano yung naiisip mo, ituloy mo. So, nandun na po agad yung suicidal thoughts na talagang sobrang tindi na po nung time na yon. Dahil sobrang parang sumikip na yung utak ko, parang committed na yung utak ko. Pumunta na po ako dun sa railings. Ang nanggugulo at nag-uudyok daw kay Faith para gumawa ng di maganda ay siya lang ang tila nakaririnig. Tapos nung tumalon po ako noon, parang pakiramdam ko, tumigil na yung mundo ko. Tapos yung pagbagsak ko po, uminom po ako ng tubig, ng ilog para malunod na po ako agad. Tapos bigla pong nawalan na ako ng, di ko na po alam yung nangyari pagkatapos nun. Hindi ako makapaniwala na magagawa ng anak ko. Dahil dumadaan naman nagkakatampuhan kami pero wala akong nakitang posibleng gawin na gano'n. Pero hindi pa raw oras ni Faith. Nagising ako sa pagkakalunod ko. Nung may naramdaman po akong humablot pataas sa akin. Tapos inakyat po nila ako sa tulay. Tapos may mga rescue po, sobrang daming tao. Hindi man ito isang pelikula, pero ang tunay na bida sa eksena lumabas sa oras na kinailangan siya. Bagay na ginampanan ni Joel. Alam ko po na marami yung tubig. Kaso po hindi ko po alam kung bakit po may lakas po ako ng loob na tumalon po doon. Siguro po tinulungan din po ako ng Diyos na tulungan po yung bata. Meron pong isang lalaki na nagligtas po dun sa babae. Marami na pong tumalon dito. Ngayon po yung iba namatay, yung iba hindi na po nakita. Kasi nga po, pag tumalon po kayo dito, lulubog po ito eh. Lulubog po kayo, hindi na po kayo makakaahon. Sino ang lalaking sumagip kay Faith? Kilalanin natin ang bayaning maituturing na si Joel na ginawang isugal ang sariling buhay para sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Yung bata po ako, tinulungan po ako ng nanay kong lumangoy para po pag may dumating na aksidente na marunong po ako lumangoy. Naalala ko rin po yung kinuwento po sa akin ng nanay ko na may sinagip din po siyang batang nalulunod. Si Joel po ay mabait na bata. Hindi naman po siya matigas ng ulo. Sumusunod po siya sa magulang. Sa tahanang ito, siya libreng naninirahan. Pag-aari ito ng kaibigan niyang si Helmer. Nagkakilala kami ni Joel nung time na lumapit siya sa akin na para makibiyahe sa tricycle ko. Yung time na yon, sabi niya sa akin, "Kuya, baka pwede ako makilabas sa'yo, pambili lang ng gamot ng mama ko."
Kasi mabait siya sa akin at saka marunong makisama, marunong makibagay. Hindi siya umaangal kahit anong utos ko sa kanya. Ganyan. Kaya hindi ko na rin siya tinuring na ibang tao. Dagdag kita na rin kay Joel itong talyer sa bakuran ni Helmer. Sumasideline po ako dito sa talyer po. Taga-liya po ng mga sasakyan, taga-linis, taga-carwash po. Yung ginikita po kasi, iniipon ko po yan para po maibigay ko po sa nanay ko. Dinadalaw po niya ako tuwing linggo. Tuwing isang beses sa isang linggo lang, yun. Tapos binibigyan niya po ako ng pambili-bili ng bigas. Sadya raw masipag si Joel. Pinasok na rin niya ang mga trabaho sa construction, pagawaan ng balde at tindahan ng tsinelas. Nasubukan na rin niya ang pangangalakal at pamamasada ng tricycle. Isang araw habang binabaybay ang kahabaan ng Maykawayan Bridge, nakita niyang umiiyak si Faith. Yung lumapit po ako sa kanya, hindi niya po ako nakita noon. Tapos bigla na lang po siyang tumalon. Bigla po siyang tumalon, nagulat po ako noon. Tapos tumakbo na po ako palapit sa kanya. Naisip ko lang po na tulungan po yung bata na hindi malunod. Matapos ang kabayanihan ni Joel, tumanggap siya ng maraming papuri kabilang na ang isang parangal mula sa kanyang lugar. Maganda na rin yung ginawa niya. Kahit kapalit buhay. Ligtas naman siya ng bata. Sobra akong proud sa kanya kasi hindi ko akalain na gagawin niya yon, yung bagay na yun na kaya niyang magbuwis ng buhay para sa kahit hindi niya kaano-ano. Sa dami ng papuri at pasasalamat na natanggap ni Joel, wala raw hihigit nang makaharap niya mismo si Faith at ang mga magulang niya. Sobrang thankful po ako sa kanya dahil parang nagpakabayani siya na kahit ibuwis niya yung buhay niya, parang gagawin niya. Ito na rin ang naging susi sa pagkakaayos nilang mag-ina. Masakit talaga yung pinagdaanan namin, pero nakita namin may magandang naging bunga eh. Yung malilit na bagay na dati pinagbumula ng pagtatalo, hindi na po namin napapansin. Naging focus namin si Faith na ibigay natin yung pinaka-mabuti para sa anak natin. Naging close talaga kami ni Mami. Talagang babawi raw po siya sa akin. Minsan na akong binigyan ng second life at gagawin ko yung best para sa kanila at best para sa akin. Para lubos na matukoy ang nangyari kay Faith, kailangan siyang dalhin sa espesyalista. At ano rin kaya ang sorpresang naghihintay sa bayani si Joel? Wish ko lang. Minabuti ng aming programa na makipag-ugnayan sa isang espesyalista at maipakonsulta si Faith sa isang child psychologist. Sa pamamagitan ng masusing pakikipag-usap, napag-alaman na may kondisyong medikal si Faith at maaring isa ito sa mga sanhi sa kanyang nagawang pagtalon sa tulay. Una pong interview, mukhang bipolar disorder po. So, ibig sabihin, ano po siya, karamdaman sa damdamin. So, hindi niya nakokontrol yung damdamin niya. Sa bipolar disorder po kasi dalawa po yan, extremes yan. So, sobrang kalungkutan. So, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng depression, pwedeng irritability, o sobrang masaya. Pwedeng nagsiswing or pabalik-balik. Minsan naman, kapag sobra o severe yung mood problem, nagkakaroon or tumutuloy sa mga thought problem. Pwedeng magkaroon ng mga naririnig na boses or mga nakikita na wala naman kasi yung ibang boses, minsan inuutusan sila magpakamatay. So, isa rin yung pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga suicidal na behavior kung merong bipolar disorder. Pero may mga hakbang naman na maaring gawin ang pamilya kung may miyembro sila na may ganitong karamdaman. Unang-una sinabi ko, acceptance. Kahit may kumukutya sa kanila, accept, no? And then, open up. At kami ay nandyan lang natutulong kaagad sa iyo. May gamot yan. Pag psychiatrist will have to prescribe medication that will fit to that particular
patient suffering from bipolar disorder. Pinasundo namin sina Joel sa araw na to para sa isang espesyal na pagtatagpo. 8 buwan na po ang nakalilipas mula nang masagip ni Joel ang babae sa tulay. At ngayon, may mga hinanda po kaming mga sorpresa para po sa tinaguriang Bayani ng Bulacan. Tara! Oras na, Joel, para malaman mo ang programang nais magbigay pugay sa iyong nagawang kabayanihan. Hi, Joel! Hello, Nanay! Welcome sa Wish Ko Lang, ha? Si Helmer, welcome. Welcome sa Wish Ko Lang. Naku, Joel, narinig ko yung kwento mo. Bakit mo ginawa yun? Nung ginagawa mo yun, sinasagip mo yung babae, hindi ba pumasok sa isipan mo na maaaring ikamatay mo rin yun? Hindi po. Ha? Talaga? Ano talagang hindi ka nagdalawang isip? Hindi po ang isip. Siguro tinulungan din po ako ng taas na may ligtas yung bata. Ano ba yung iisip Kasi mo po, pagkatapos mo sabi ginawa yun? Paano po ako nakatalon sa tulay na yun? Kasi po maluluain po ako. Siguro po, ano lang po, tinulungan ako ng Diyos na makatalon sa tulay niya. Kung may nakita ka uling ganon, gagawin mo ba ulit? Siguro po. Dahil sa pambihirang pagsaklolo ni Joel, kinamusta ko rin ang saloobin ng ina niyang si Elena. Ano ba ang naging palaki niyo dito kay Joel at nagawa niya yung ganong klaseng kabaitan sa kanyang kapwa na wala ng ama? Yung anak ko po, ma'am, ano po yan, mabait po yung bata. Tapos pinalaki ko po siya ng maayos, tinuturuan ko ng magandang Hindi rin napigilan ng ina na maluha sa kabaitan ng kanyang anak sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Bakit, Nay? Saan ko kayo natatouch? Hindi na. Ano po, kasi po ako, ma'am, hirapan po kasi kami. Ako po, nangangalaka lang po. Tapos siya, naghahanap ng pera. Pag nalabas dito sa kay bus, utoy niya. Pero Nay, nakakatuwa naman kayo, no? Kahit na naghihirap po kayo, mayaman naman po kayo sa pagkikapagkapatao. At yun siguro isang bagay na hindi talaga mabibili. Ito, yan po. Nagpatotoo rin ang amo at kaibigan ni Joel na tumutulong sa kanya. Proud po ako sa kanya na ginawa niya yun. Parang taas no po ako sa kanya na ano ba yan? Si Joel yan, kaibigan ko yan, dito sa akin yan. At siguro, aware din kayo na siguro kaya ginawa niya yun dahil may nagpakita rin sa kanya ng kabaitan tulad niyo. Ano gusto mong sabihin kay Helmer? Maraming salamat po kuya dahil pinagkatiwalaan mo po ako. Sa bilis ng mga pangyayari noon, panandalian lang din daw nagkausap sina Joel at ang dalagang kanyang sinagip. Nung nahihimas-masa na yung babae, anong sinabi niya sa'yo? Nagpasalamat po sa akin. Ano Mas sinabi? iyak po siya ng iyak eh. Hindi ko po siya makausap ng maayos eh. Tapos nakita mo pa siya sa ospital. Opo. Binisita mo rin siya. Opo. Ano yung sabi mo sa kanya? Hindi ko, huwag niyo na pong uulitin niyo kasi masarap mabuhay sa mundo. At sa palagay mo, dahil sa sinabi mong yun, nagbago kaya ang pananaw niya sa buhay? Opo, siguro po. Sabi ko, magpasalamat din sa itaas kasi naligtas tayo dalawa. Ano gusto mong sabihin sa mga bata na may iniisip na gano'n? Sa mga bata sana, ano po, kung may malit na problema, lumapit lang sa magulang, sabihin. O kaya sa itaas, ipagdasal lang. May pupunta rito para bisitahin kayo. Gusto nakita ko siya. Wish ko lang. May pupunta rito para bisitahin kayo. Gusto makita kung sino. Hello! Welcome sa Wish Ko Lang. Ano na tayo? Agad na nagpasalamat si Faith sa estranghero nagligtas sa kanya. Kuya Joel, tagal kong hinintay na magkita po ulit tayo. Para personal ko na magpasalamat kasi po yung first and last nakita natin is nasa hospital ako. Thank you po. Sobrang thank you po kasi utang ko yung second life ko sa inyo. Na wala kayong atubili, hindi ka nagdalawang isip na tumalon, na hindi mo naman ako kilala.
pero hindi mo hinayaan na may makita kang isang tao na mawawala. Pati mga magulang ni Faith, lubos na nagpapasalamat kay Joel. Sobrang pasasalamat ko. Luha ng gagalakan na naramdaman namin mag-asawa. Kita ko na ni buhay ang aming mga anak ng mga panahon yun. Pare, salamat ha. Pagpatuloy mo ang iyong mabubuting gawa, bihira akong ganyan. Talaga hindi ko napigil nun, niyakap ko siya. Dahil kung nagkataon na wala siya, wala na po si Faith sa buhay mo. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang tulad namin para at least may matutunan tayo dito sa naging experience mo? Bilang anak po, importante po sa relasyon ng magulang at anak ang komunikasyon. Napakahalaga po na bagay na merong confrontation, merong para may palitan po ang magulang at anak kung ano bang kalagayan ng anak. Kahit minsan nasasagot kayo ng inyong mga anak, baka dahil din sa nai-stress sila sa sobrang daming ginagawa sa school, bilang ina, matuto pong magpakumbaba, lawakan nga po yung isip, kagaya ng sabi ng nanay ko. Kumbaga ibaba po natin yung sarili natin sa mga anak natin dahil napakalaking bagay po para sa amin, maramdaman namin. Sinusuportahan po kami ng mga magulang namin, minamahal kami ng talagang lubos na lubos po. Sa puntong ito, isang munting parangal ang aming ipapabaon kay Joel. Para sa iyo to. Remembrance ng araw na ito. Dahil sa ako'y iyong niligtas, nalaman ko na masarap pala mabuhay. Tama ba? Regalo rin namin kay Faith ang paunang mga gamot na kanyang kailangan. Alam ko kahapon, nag-consult tayo sa doktor. Meron siyang mga pinescribe. Sana makatulong din ito para sa iyo. Ikaw, Joel, meron ka bang gusto sabihin? Huwag niya pong uulitin. Promise? Ha? Oo. Mahal na mahal ka ang mahal namin. Oh, talagang mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Ramdam na ramdam ko. Alam ko more than yung sarili mo, ang iniintindi mo talaga yung nanay mo. Kaya meron kami mga hinandang sorpresa para sa mami mo na sana magustuhan mo. Ano? Tara, tingnan natin. Yan, Nay. Ito, muling pangkabuhayan ko para sa inyo. At para sa mga inaabot ng gutom sa daan, eto ang Joel to the Rescue Snack Stand, ang bagong negosyo na maaring pagkakitaan ni Joel. At may pwesto na rin daw kayo dun sa sa place, sa tapat ng ano niyo. Naku, thank you. Hindi ko po inaasahan. Mayroon po akong anak buhay na kahit ganito ako. Salamat po. Ako naman, Nay. Sana makatulong. Sana makatulong ko sa inyo. Kapalaguin ko po yan. Masaya rin sina Faith para sa kanilang bagong kaibigan. Sobrang saya ko ngayon. Ay, naku. May kababayan na tayo. Salamat po. Sa lahat. Sa wish ko lang. Kay Ma'am Vicky. Salamat din sa iyo, Joel, ha? Dahil sa ginawa mo na pagsagip, nandito tayo lahat. Tulad ng pinapaalala ni Joel sa atin, masarap mabuhay. Lalo na pag nariyan ang mga taong handang sumuporta at tumulong sa atin anuman ang ating pinagdaraanan. Hindi nasusukat sa tapang ang kabayanihan. Hindi rin kailangang gawa ng rebulto o pedestal dahil maraming bayani ang nakakasalamuha at nakakaharap natin araw-araw.
tulad ni Joel, sana'y lahat tayo'y magsilbing biyaya at pag-asa sa ating kapwa. Patuloy po kayong lumiham o mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Mo Lang.